yung ating tatalakayin ngayon, itong mabilisang aksyon ng Kamara dyan po sa Kongreso kahapon. At yun nga po na ito pong nangyaring pagdinig o hearing kahapon na dinaluhan, pinangunahan nila ni Congressman Bini Abante sapagkat sila po ang author ng resolution na ito at ni Rod Gutierrez. Sila po ay kaanib ng majority committee ng human rights sa Kongreso. At dahil nga dito mga kababayan, ito pong mabilisang aksyon ng Kongreso ay katakataka mismo kahapon tinalakay. At ang committee ito ng human rights ay nag-meeting sila at pinag-usapan ang resolution number 1477 nila ni Congressman Bini Abante ng Maynila at itong sapagkat siya po yung Committee on Human Rights. At dahil dito, isa sa unang tinalakay ay ang resolution number 77 na ang layunin nito ay hilingin sa executive department. Ano po ba yung executive department? Ito po ang Office of the President. Hindi lamang sa Office of the President kundi sa pamahalaan na mismo na makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court. Yan po, ICC. Ang gobyerno ay dapat payagan na sang-ayon po sa pinag-usapan kapon sa meeting na doon sa Kamara na pumasok sa Pilipinas ang International Criminal Court sa Pilipinas para sa investigasyon sa war on drugs sa Pilipinas noong panahon ng dating administrasyon. Yun po yung purpose ng resolution na ito. At ang pinupunto dito mga kababayan ni Congressman Abante ay pananagutin ang lumabag sa batas. Kung sino man ang gumawa ay dapat papanagutin. Ayun pong sinasabing rule of law. Yan po sa mga usaping ganito mga kababayan ay lagi pong nakabatay sa rule of law. Well, ang ibig sabihin, ang gustong sabihin na dyan ay hayaang umiiral ang batas. Proseso ang batas sa korte at pananagutin ang mga nagkasala. Yan po yung ibig sabihin ng rule of law. At sa puntong ito, dahil sa mga kailangan sa committee ito, ang presensya, ibig sabihin, kailangan sa committee ito ang presensya ng ating pamahalaan. Ano po ibig sabihin? Na dapat mayroong representative ang ating pamahalaan. Imbitahan sila sa Kongreso. Maaaring ito ay sa Executive Department, sa Office of the President, upang alamin ang kanilang side kung ano ang kanilang masasabi dito mga kababayan. Lalo na sa Department of Justice or DOJ ay mga tanggapang ito ay ito po yung mga sentro o pangunahin
na may responsibilidad dito sa usapin dito, mga kababayan. DOJ, kalawa itong Solicitor General, Office of the Solicitor General, Suljin, ayan, at lalo na sa Department of Foreign Affairs. So kailangan yan yung mga departamento na yan sa ating pamahalaan, ayan po yung kailangan sa hearing doon sa Kongreso para malaman ng Kongreso kung ano po yung kanilang sasabihin o paano nila ipapaliwanag ito. Dahil nga dito sa resolution ni Congressman Abante, ang tanging layunin lamang nito na ang pamahalaan ay dapat tumulong, makiisa, makipag-cooperate upang papasukin ang ICC dito sa Pilipinas para po sa investigasyon ng war on drugs sa dating administrasyon. Wow! No? Kaya ang argumento ni Congressman Abante ay may karapatan daw po. Pakinggan po ninyo may mabuti ito, no? Ng mga puntong ito na ang argumento daw po ni Congressman Abante ay may karapatan daw po ang ICC na mag-imbestiga dahil nga daw noong mga panahong iyon ay member pa ang Pilipinas at di pa humiwalay ang Pilipinas sa International Criminal Court. Yun po yung kanyang argumento, mga kababayan. Alam ninyo kung bakit. Ito po ay itong inyo pong natatandaan ng mga nakalipas na taon, mga nakalipas na taon, bago pa man si dating Pangulong Duterte ay naging Pangulo. Dating mayor po siya doon sa Davao City, mga kababayan. Kung inyong matatandaan na nag-umpisa yung human rights violation noong kung hindi po ako nagkakamali, nasa 2010. Pero hanggang 2016, noong siya ay naging naupo na halal na Pangulo, si Pangulong Duterte. At noon ay kasalukuyang member tayo noon sa ICC. At nahalal siya, si dating Pangulong Duterte, 2016. Pero ang nangyari dito, yung pong mga nagreklamo ay isinasama nila ang human rights violation noong panahong mayor pa si Duterte. Yan po, mga kababayan, na noon ay member pa ang Pilipinas sa ICC hanggang 2019. Kasi 2019, tandang-tanda ko po yun, ay kumalas tayo doon sa ICC. Umalis tayo sa ICC noong 2019. Ito naman ay hindi dapat ikakatakot o ipangamba para po sa lahat nating mga kababayan. Dahil ang purpose lamang ng resolusyong ito na pinag-usapan ngayon sa Kamara ay kumbinsihin ang pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court or ICC. Yan po, mga kababayan. Iyon namang pamahalaan ay nanindigan
na hindi sila makipagtulungan sa ICC. Maraming bisis po yan, paulit-ulit na sinasabi ng ating pamalaan. Yan po, mga kababayan. No? Pero itong resolution, number 1477, na ito po yung dininig hapon sa Kongreso, ay huli ito na naipangalawa ito na naisampa. Ang nauna, yung pong resolution galing po doon sa mga Makabayan Bloc. Pero ang mga Makabayan Bloc ay hindi pa gumalaw dito. Pero tandaan natin, mga kababayan, ay iisa lang po ang layunin nito, mga resolution na ito. Hindi natin alam, baka hindi na rin siguro didinggin yung kanilang resolution sapagkat parehas po yung contents ng resolution ng Makabayan Bloc at itong resolution number 1477 kina Congressman Benny Abante. Kaya ito, ganun kabilis ang pagkilos ng committee ito. Ibig sabihin na determinado ang Committee on Human Rights ni Congressman Abante na maayos makalusot ito sa Kongreso. Determinado, mga kababayan, kaya nga sa kanyang sinasabi na ang kanyang punto, kanyang argumento dito ay simula yung human rights violation ay member pa ang Pilipinas. Kaya daw ay may karapatan pa po daw yung ICC na mag-imbestiga doon sa mga panahon ng member pa ang Pilipinas sa ICC. Pero pagkatapos noong kumalas na tayo sa ICC ay hindi na po yun kasama noong 2019. Ayun po, ganun po yung punto doon ni Congressman Abante. Pero ang Makabayan Bloc ay naunahan dito, pero isa lang, inuulit ko po, ang layunin nila upang hikayatin ang pamalaan. Ayan, mga kababayan. Pero hindi natin tiyak kung ano ang resulta nito. Abangan na lang natin ito. Sapagkat ayan po ay alam naman natin na ang institution o ang tanggapan ng Kongreso ay nasa legislative body yan. Sapagkat tatlo yung ating sangay ng pamahalaan: executive, legislative, at judiciary. Ayan po ay magkaiba. Hindi pwedeng pangunahan natin o kahit ang executive department o legislative ang Kongreso. Sa kanila po yan, mga kababayan. Karapatan nila yan. Ayan po yung gustong sabihin dito, na itong Kongreso ang nagpapasya at hindi natin alam kung ano yung mangyayari dito. So, yan, sabi ko po na abangan na lang natin. Ito naman ay nilinaw natin kanina na sinasabi natin na ang nais lang ng mga resolution na ito ay upang hikayatin ang pamahalaan na makipag-compromise dito sa resolution na papasukin na ang ICC para mag-imbestiga dito sa Pilipinas. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Ano masasabi ninyo dyan? Sa palagay ba ninyo posible? Maaari po kayong mag-comments dyan sa comment section dito sa ating pinag-usapan na ito. Ang dalawang resolution na ito ay magkaiba ang komite. Yan po yung committee ng on human rights, yung kay number 1477 kay Benny Abante. Itong sa Makabayan Bloc, ito po ay grupo
ng oposisyon. Ito ay minority block, no? Resolution. Ang resolution number 1477 ay sa administrasyon majority block yan, mga kababayan. Yun po yung kaibahan dito, no? Pero laging tandaan na nasa Pangulong Marcos pa rin ang approval nito, kahit na pagtibayin pa ang mga resolution na ito sa Kongreso, ay ang Pangulong Marcos pa rin ang final na a-approve niyan. Kaya para po sa ating mga kababayan na sympathizer ng dating Pangulo, ay hindi po dapat kayo mangamba. Wala pong problema. Sapagkat ang renda ay nasa Pangulong Marcos pa rin. At alam naman ninyo na ulit sinasabi ng ating Pangulo o ating pamalaan na hindi sila makipagtulungan sa ICC. Ito pong nangyari ngayon ng mga resolution dyan po sa Kongreso, yan ay dala na lamang yan ng baka sakali na makapasa naman at ay sang-ayunan ng pamahalaan ang resolution na ito. At ito nga, itong laya pansamantala ni dating Senador Leila de Lima, at ito rin po yung gustong sabihin, may pahiwatig po siya nito. Pero marahil hindi na siguro siya mag-file ng ganyan sapagkat nag-file na sa Kongreso. At ang mangyayari nito ay ito pong si dating Senador Leila de Lima ay palibhas ay nasa status siya ngayon ng pansamantalang paglaya, ay ang sang-ayon sa kanya ay pinag-aralan daw sa kanyang team kung paano niya papanagutin iyon daw pong mga nagpapakulong sa kanya, mga kababayan. Ay napag-usapan na rin natin itong si Leila de Lima sapagkat may inline po siya sa ating napag-usapan tungkol po dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinampahan ng resolution dyan po sa Kongreso. Pero sana si dating Senador Leila de Lima sa kanyang pansamantalang paglaya ay huwag niya kalabanin itong pamalaan ni Pangulong Marcos sapagkat wala pong kinalaman ito dyan sa pagpapakulong sa kanya. At huwag sana niyang atakihin ito sapagkat kung atakihin ni dating Senador Leila de Lima, ito pong kasalukuyang administrasyon ay para po siyang kumuha ng bato na ipinukpok sa kanyang ulo. Yan po, mga kababayan. Pero ang pinakamabisang gawin niya ay nasa gitna lamang siya. Maging neutral lamang siya. Yan po yung aking masasabi at aking pananaw bilang ating binigyan ng komentaryo etong mga usaping ito dito po sa aking YouTube channel, Manny TV Komentaryo, mga kababayan. Ang pinakamabisa gawin niya, maging neutral siya, makipagtulungan sa pamahalaan at hindi lamang lahat tayong mamamayan dapat ay makipagtulungan sa pamahalaan. Yan po yung mabisa. Sapagkat hinahangad natin, hinahanap natin yung pag-unlad ng ating bayan, ay paano uunlad kung tayo naman ay hindi tutulong? Nagiging pabigat tayo sa ating pamahalaan. So, yan po mga kababayan, aking
opinion at komentaryo dyan po sa mga isyong ito. So pansamantala, hanggang dito lang muna ang ating video at marami pong salamat. Kung kayo po ay mayroong sasabihin, mag-comments po kayo. At huwag niyo po kalimutan na mag-like at subscribe dito po sa aking munting channel.